ETV Network acknowledges with utmost gratitude all those who made films, which are used here for the same sole purpose of evangelization, strictly non-commercial. Last time on Bishop's Move. E pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bishop Teodoro Bacani sa atin pong seryeng I Believe ng Bishop's Move. Noong pong huling ating panayam at pakikipagtalakayan ay atin pong pinag-aralan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman po, isusunod nating pag-aaralan at tatalakayin ang kanyang pag-akyat sa langit. Ngayon po naman, mga minamahal na kapatid, kasama po natin si Brother Armand Dizon. Very active Catholic din po. May asawa si Liz, mayroon pong 6 na anak, 5 lalaki at 1 babae. Pero very active sa Catholic Prayer Group sa Central Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya po ang namumuno sa Catholic Prayer Group doon. At siya rin po naman ang head servant ng Office Prayer Group ng Catholic Charismatic Community sa Archdiocese ng Maynila. Welcome sa ating programa, Brother Armand. Salamat po, Bishop. Magandang araw po. Ano po ba naman ang inyong reaksyon o mga kuro-kuro tungkol sa ating narinig? Napakasaya ko po, Bishop, sapagkat lubos ko pong naunawaan yung pag-akyat ng Panginoon. Kasi po, ito ang isa sa mga least understood sa part ng buhay ng ating Panginoon, ang kanyang pag-akyat sa langit. Yun po, narinig ko sa inyo, sa paliwanag po ninyo, na napakahalaga pala na kailangan niyang umalis upang siya ay luwalatiin. At Bishop, ibig ko pong bigyan niya ng linaw na yung kanyang pagiging tao ay hindi nawala nung umakyat siya sa langit. Ano po ang ibig sabihin noon nung nasabi ko? Opo. Alam nyo, ang ating Panginoon, tunay na anak ng Diyos, tunay na Diyos. At sabi po sa atin, nagkatawang tao siya at nakipamayan sa atin. Minsan na ang ating katauhan, ating pagkatao, ay kinuha niya para maging kanya. Kinuha niya yun. Hindi nahihiwalayan magpakailanman. Para bagang ang imahen ay para bagang pag-aasawa. No? Kinaisang dibdib ng anak ng Diyos, na tunay na Diyos ang ating katauhan. At what God has joined together, let no man separate. Ganyan din po. Kung hindi na mapaghiwalayan, magpakailanman. Kanya po, ang ating pong katauhan, kahit na hamak kaysa sa pagkaanghel ng mga anghel. Abay, kahit na po hamak ito, ngayon po, dahil sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, at hindi naman niya iniwan ang kanyang pagkatao. Aba, mas dinakila pa nga niya ang ating katauhan kaysa sa mga anghel ngayon. Sapagkat doon sa katauhan na yun, ay kaisa din niya tayo. At kung iniakyat yun sa langit, tayo rin po. Sabi niya, I go to prepare a place for you. Ayan po, hindi niya hiwalayan. Hindi na niya tayo hiwalayan. Ibang magmahal ang Panginoon. Hindi pabago-bago. Kundi laging nananatili. At hindi niya sinabing, tapos na ako dyan. Tapos na ako dyan. Hindi. Yung katauhan na yun, na katulad ng katauhan natin, maliban lang sa kasalanan, yun gusto niyang luwalhatiin upang tayo rin naman ay luwalhatiin niya sa piling ng kanyang Ama. Kaya po, nabubuhay tayo bilang mga Katolikong Kristiyano na umaasa na someday we will be with Him. Nag-prepare nga po siya ng mga
kwarto doon, mga silid, upang doon tayo manirahan kasama niya. Oo, at alam nyo, nakakatuwa pa din yung pagkakasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Yung po talagang nakakaantig ng aking puso. Madalas ko pong binabanggit yun, lalo na sa mga funeral masses. Sabi, I go to prepare a place for you. At pag naipaganda ko na kayo na lugar, sabi niya, ako'y babalik at susunduin ko kayo. Susunduin ka ng Panginoon at dadalhin ka niya. Nung ang ating Panginoon ay umakyat sa langit, ang pagkakalarawan sa Kanya ay para bagang yung isang conqueror, yung isang nanalo sa isang labanan. Alam mo yung mga panahon yun, kapag ka nanalo ka, dadalhin mo sa Roma o sa siyudad ng yung capital city kung saan ka man nanggaling. Dadalhin mo bilang mga tropeyo mo. Trophies mo. Hindi yung mga lata-lata kahit na ginintuan. Hindi. Ang trophies, yung mga bihag, yung mga alipin, yung mga produkto, dadalhin doon. Ang ating Panginoon. Sinong trophies niya? Ang trophies niya ay tayo. Hindi mga alipin, kundi mga anak ng Diyos. Naging anak ng Diyos dahil sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muli pagkabuhay. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Pwede po bang bigyan nyo kami ng mas malalim na paliwanag tungkol doon sa banal na espiritu? Ayun. Bagay, darating din tayo sa ibang panayam. Pero, mga naitanong mo na, ito, nakakagulat ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, makabubuti sa inyo na ako ay lumisan. Sapagkat kung hindi ako lilisan, ang Espiritu ay hindi mapapasa inyo. Ngunit paglisan ko, siya ay padadala ko sa ngalan ng Ama. Ganon ang pangako ng Panginoon. Kanya, ayon sa plano ng Diyos, pagkatapos na ibigay sa atin si Jesucristo na kanyang anak, gusto namang ipagkaloob sa atin ang Espiritu. Ngunit gusto ng pagkakaloob ng Espiritu na ito ay maging handog naman ni Jesus na niluwalhati, muling nabuhay at naluluklok sa kanang kamay ng Ama. Yan ang gusto ng Ama. Gusto ng Ama na ang pagdudulot ng Espiritu ay maging kaloob niya at ng Panginoong Jesus. Lumitaw yan. Kanya yan ang sabi ni San Pedro sa mga tao sa Jerusalem noon. Siya'y iniakyat, siya'y naupo sa kanang kamay ng Diyos at itong Espiritu na ito na inyong nakikita at naririnig ay kanyang sugo. Nasabi niya yun sa araw mismo ng Pentecostes. Kanya sa plano ng Diyos, gusto niyang luwalhatiin din ang Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagsusugo ng Espiritu Santo. At sino magsusugo? Hindi lang ang Ama, kundi ang Anak din naman. Whom the Father will send in my name. Ganun ang gusto. I will ask the Father, and he will give you another helper, who will stay with you forever. He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive him, because it cannot see him or know him. But you know him, because he remains with you and is in you. When I go, you will not be left all alone. I will come back to you. In a little while, the world will see me no more. But you will see me. And because I live, you also will live. When that day comes, you will know that I am in my Father and that you are in me, just as I am in you. But I am telling you the truth. It is better for you that I go away.
Because if I do not go, the Helper will not come to you. But if I do go away, then I will send him to you. I have much more to tell you, but now it would be too much for you to bear. When, however, the Spirit comes, who reveals the truth about God, he will lead you into all the truth. He will not speak on his own authority, but he will speak of what he hears, and will tell you of things to come. He will give me glory, because he will take what I say and tell it to you. All that my Father has is mine. That is why I said that the Spirit will take what I give him and tell it to you. Ikaw naman, Brother Armand, alam mo naman, sa Santisimo Sacramento ng altar, di ba? Blessed Sacrament. Hindi mo man siya nakikita. Kapiling natin. Narinig ko nga po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron kayong Blessed Sacrament. Sa ilang taon na yung Blessed Sacrament Chapel nyo doon? 32 years na po. 32 years. At kayo may misa doon? May misa po kami araw-araw doon, 2 beses. Oh. Isa sa umaga, 7:30 ng umaga, at sa tanghali po, 12 o'clock ng tanghali. At meron din po kaming holy hour doon sa Bangko Sentral tuwing Friday, 5 to 6. At lahat po ng departamento sa Bangko Sentral ay nag-i-sponsor po ng holy hour. Meron po kami doong Mama Mary na ang ina po ang bato at Santo Niño de Pandacan, na kung sponsor po ang isang department, ay naroon po sa kanila si Mama Mary at ang kanyang anak na si Santo Niño. Then dadalhin po nila yon sa chapel upang mag-holy hour ang buong department. Yun po ang buhay naming Katoliko sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kanya sa inyo siguro, masigit pa sa mga ibang lugar. Huwag naman ipagmamalaki ninyo, pero pagpapasalamat natin, nararanasan ang presensya ng Panginoon. No? At hari naman patuloy na ganyan sapagkat sa totoo lang po, napakaganda ng performance ng inyong Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi naman sa binobola ko kayo. Ito yatang si Governor Tetangco, nakailang beses na naging #1 central bank governor sa buong mundo. Mga 7 times na po. At siya po ay laging kasama sa pinakamagaling na mga gobernador sa buong mundo ng Central Bank. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the Prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966–1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971–1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales. From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982–1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and Titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984.
He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.